Sa Empire, pinahihirapan siya ni Earl Zebra, at nakagawa ng ganitong kalupitan. Bakit kailangan nilang dalawa siya patayin? Naiintindihan niya ang sitwasyon, salamat sa kanilang dalawa. Salamat sa pagtutulungan sa investigasyon, Aiden, 23, 31st Night of the Red Knights the Youngest. Tapos na ang pagsusuri, patayin ang buong pamilya ng mga lalaki na ito. Sinasabi ng mga guard na sinabi niya sa kanila na ililigtas niya ang kanilang mga pamilya kung makipagtulungan sila sa interrogation. Sinasabi ni Aiden na naisip niya ito, at naisip niya na silang dalawa ay mag-iisa kung sila lang ang mamamatay. At least this way, baka may paraan sila para makilala sila sa kabilang buhay. Nagmamakaawa ang dalawang guard habang nilalabas sila. Sinasabi ni Aiden na mga paksa ng imperyo na nagsasagawa ng pag-aalsa, wala ba sila kahihiyan, at siya ang nakahuli sa kanila. Tama ba, Baron Ver'Aden? Kaya nangyari ito, nahuli ang mga lalaking ito na ginagawa ang pagpatay kay Earl Zebra. Kaya inaresto niya sila, ang kanyang swerte ay medyo mabuti. Sinasabi ni Ver'Aden na siya ang may kasalanan, kung kanina pa siya dumating sa eksena, nailigtas niya sana si Earl Zebra. Tinatanong ni Aiden na sigurado ba siya na wala siyang alam tungkol sa Slayer ng Slaughter Demon. Sinasabi ni Ver'Aden na ang alam niya lang ay ang narinig niya sa mga sundalo. Mukhang lalaki siya na may itim na buhok na naglalakbay na mag-isa, may marangal na hangin sa paligid. Sa isip-isip ni Aiden na ang dahilan kung bakit sila ay ipinadala upang harapin ang gulo na ito at dahil sa halimaw na tinutukoy ng mga Imperial Arbitrator na maging A+. Pero lalaking komplikado ang mga bagay, binigyan siya ng mga senior coworkers niya ng matinding trabaho. Kung bumalik siya ng walang info, ito ay nakakainis. Ang Slaughter Demon Slayer na mukhang nagtratrabaho mag-isa, at ang pagpatay kay Earl. Nararamdaman niya na parang connected together ang dalawa pero wala siyang alam sa Slayer. Walang duda sa isipan niya na ang lalaki na ito ay kahit paano kasama sa insidente na ito. Ang katotohanan na tinitikom niya ang bibig niya, talagang nakakainis ito sa kanya. Punta tayo sa Reden, may dumating sa Reden at sinasabi nito na ito ang city ni Mr. Greed. Siksika na ang binisita niya, malaking lungsod noon, ngunit ito ang kumukuha ng pansin. Dapat kahit mga 100,000 na residente ang naninirahan doon. Ang duke ay talagang hindi kapanipaniwala, upang mamuno sa isang lungsod na ganito ang laki. Mr. Grid, siya ito, Damian, gusto niya na makita siya muli. Damian Goddess, proxy, sinasabi ni Piaro na mukhang may kakaibang bisita sila dito. Nagtataka naman si Damian na may hamarang at may kumausap sa kanya. Sinasabi ni Piaro na parang sobrang sayang naman kung papasok lang siya dito. Tinatanong ni Piaro kung sino siya, sa isip-isip ni Damian na sino itong isang hindi kapani-pani walang mapagmataas na magsasaka. Wala siyang ginagawa para magalit siya, dahil siguro sa mga nakasulat sa kanyang armor. Kailan ba maiintindihan ng mundo ang kanyang nararamdaman? Hindi kasalanan ang pag-ibig, sinasabi ni Damian na siya ang average paladin na bahagi ng Rebecca Church. Ano ang issue? Sinasabi ni Piaro na ang kanyang pagsisinungaling ang nagbibigay ng dahilan. Hindi siya mukhang ordinaryong paladin, galit na galit at sumisigaw at sinasabi nito na ayos, otaku paladin siya. Okay, ano ngayon, may problema ba? Tinatanong ni Piaro na kung ano ang isang otaku. Maglaban sila, ikaw at ako, ang kanyang banal na kapangyarihan ay higit pa sa anumang miyembro ng mga priest na nakilala niya sa ngayon. Interesado siya, nagulat at sa isip-isip ni Damian na nakita ng isang magsasaka ang lakas ng kanyang banal na kapangyarihan. Hindi ka panipaniwala, pero to think piliin niya ang isang paladin para lumaban. Siya ay dapat na isang mamamayan na ang iniisip ay isang mamamayan na ang isip ay basag sa ilalim ng pressure ng mga magulong panahong ito. Gaano kawawa, sana ay macured sila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ng liwanag. Palm, sa isip-isip ni Damian na wala ng panahon para magsayang ng oras. Kailangan niyang itanong kay Mr. Grid ang sealed ng Liefeld Spear sa mabilis na paraan kung maaari. Ililigtas niya si Isabel Chan, kahit ibigay niya ang lahat ng meron siya. Bigla siyang nakaramdam ng panganib at nablock niya ito ng kanyang shields. Nagulat dito si Damian sa ginawa ni Piaro, sa isip-isip ni Damian na ganitong puwersang laban sa kanya. Ang pinakamalakas na paladin ng sektang Rebecca, wala siyang gamit kundi isang kalaykay. Hindi ka panipaniwala ang kanyang lakas, sino ang lalaking ito? Sa isip-isip ni Piaro na I can't believe na block niya yun. May mga tao sa paligid na mas malakas na hindi sakop ng swordsmanship ng Empire. Sa panahon na ito kasama niya si Duke Greed, medyo umayos na ang katawan niya.
Sa wakas, siya si Piaro, napakahusay ng kanyang depensa. Mukhang kailangan niya rin silang labanan gamit ang peerless swordsmanship. Dapat niya siyang matalo para makapasok sa Raiden. Simulan na nila ang labanan, sa isip-isip ni Damian na isa itong kabaliwan. Nag-assign siya ng magsasaka bilang gatekeeper niya. Wala itong sense, naglabas ng malakas ng presensya ang isang magsasaka at sinasabi nito na nagulat siya. To think na magkikita sila dito, isang user at paladin ng Rebecca Church. Isa na tinalikuran ng lahat, pero nagawa pa ring umakyat sa pangalawa sa paladin rankings. Bigla lang siyang nawala, at marami ang mga rumors na kahit papaano nakakuha siya ng hidden class. Si Kraugle pala ang nagsasalita at sinasabi nito na Mr. Damian, tama ba siya? Hindi makapaniwala at gulat na gulat si Damian at sa isip-isip nito na ang first place sa overall rankings, Kraugle. Sinasabi ni Kraugle na medyo nasaktan siya Mr. Sa nakaraang 2 linggo, akala niya naglalapit na sila para maging magkapatid. Kinuha niya pa ang kalahati ng kanyang health kahapon sa kanilang sparring. Palihim siya nagsasanay ng karagdagang pagsasanay sa isang kalaban na isang caliber katulad ni Damian. Sobra na, gusto niya din siyang labanan, bakit hindi niya rin siyang hayaan makipaglaban, Mr. Sinasabi ni Piaro na ito ang first time niya siyang makilala. I guess wala nang maraming makakatulong sa punto na ito. Tinuro ni Piaro si Damian at sinasabi nito na ikaw. Sino ang gusto niyang makalaban sa kanilang dalawa? Pumili siya sa kanilang dalawa. Kinakabahan at sinasabi ni Damian na ayaw niya ng laban period. Sa isip-isip ni Damian na pinagpapawisan pati ang mga itlog at tinatanong nito kung anong klaseng lugar ito. Sa Hakkon Kingdom, Ubadakan, may nagsasalita sa harap at sinasabi nito na lahat ay magsuot ng maskara at helmet para itago ang kanilang mga identities. 275 guild members na may average level na 230, at sa mga yan, at least 100 ang rankers sa top 1,000. Si Zibble pala ang nagsasalita at sinasabi nito na natagpuan nila ang optimal na panahon na gamitin ang kanilang hindi kapanipaniwalang lakas. Ang kanilang target ay ang base ng Overgeared Guild, ang Raiden Kingdom. Zibble, second sa pangkalahatang rankang, Guildmaster ng Snake Guild, Count ng Hakkon Kingdom. Ang Guildmaster ng Overgeared Guild na si Greed ay pinahiya sila noong international competition. At pagkatapos ginawa siyang duke kasunod ng malawak na Golem Invasion event, ang kanyang yabang ay kasing taas na ng bubong. Sinasabi ni Box na si Mr. Zibble, bilang isang taong nakagawang umakyat sa posisyon ng Count sa Hakkon Kingdom, at ang layunin ay maging unang hari sa user base, isang taong mabilis na umuunlad sa rankings, tulad ni Grid, ay isang stumbling block sa kanyang daan. Sinasabi ni Asuka na sino ang hindi alam yan, kahit may gusto sila. Ang problema ay wala silang magagawa sa kanya. Higit pa dyan, ang Overgeared Guild ay may mga miyembro mula sa top 10 at top 40 sa pangkalahatang ranking. Paano siya nakakasigurado na panalo na sila sa laban sa kanila? Sinasabi ni Box na walang silbi ang isang hadlang kung wala ito sa tamang lugar. Tinatanong ni Asuka kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinasabi ni Box na ayon sa kanilang mga scout, tinatago ni Grid ang kanyang kinaroroonan, habang umalis na ang kanyang mga miyembro ng guild upang maghanap ng mga mines. Ang Raiden ay walang ibang laman kundi isang walang laman na bahay sa ngayon. Ito ay nasa banyagang lupa, kaya hindi natin hayagang sakupin ang lungsod, ngunit ito ay isang mahalagang pagkakataon para sirain ang kanilang internal na pasilidad, at pinahihinto ang kanilang pag-unlad. Sinasabi ni Asuka na magiging ayos ba yan? May malaking panganib pa rin, kung ang kanilang guild lang ang gagawa nito. Sinasabi ni Zibble na hindi lang sila ang nag-iisip na tinik sa kanila si Grid, na abot na ang isang kasunduan, isang castle ito na walang may-ari, isang empty husk, walang chance ng failure, lahat ng 7 malalaking guilds ay sumama sa kanila, yung nasa Raiden Castle na lumalaban sa kanila, dapat lumaban sila sa lahat ng 7 malalaking guilds. Pasugod na ang mga guilds sa Raiden, 7 Great Guilds. Ice Flower, isang maliit na guild na may mga 30 member lamang, pero lahat sila ay elite sa top 100 ng Magician rankings. Ang Guildmaster, Bondray, first place sa Magician rankings. Pinahiya siya noong international competition, ang kanyang pangkalahatang ranking ay bumaba kamakailan mula 11th hanggang 17th place dahil sa Overgeared Guild na nagtulak sa kanya sa pagbaba. Galit na galit at ibinuhos ni Bondray ang lahat ng kanyang pagsisikap para makuha ang S-Class Magic. Mas malakas na siya ngayon kumpara sa kanyang dating sarili noong international competition.
Sinasabi ni Bondre na magkikifiesta siya sa buong teritoryo niya at maghanda na siya ng orchestra sa pagdating nila, Greed. At sa 9 na buwan, sa ikalawang international na kompetisyon na ginagawa sa kanilang lugar sa kanilang bansa, France. Lubos na niyang lilipunin siya ng 3 segundo, sinasabi ng mga magician na ang sakit ni Master ay muling umaatake na naman. Siya ay off the rocker mula noong kompetisyon, sinasabi ng isang magician na sandali lang Master. Nakadetect siya ng paggalaw sa kagubatan, mukhang refugees. Sa paligid ng ilang daan sa kanila, paghahabol sa kanilang march tungo sa Riden kapag ganito na sila ka-close. Naiinis at sinasabi ni Bondre na patayin na lang nila lahat. Sinasabi ng isang magician na kumalma siya, kung ginawa niya yan, dumaan sa roof ang kanyang notoriety at ilang oras din siya na hindi makakapaglaro. Tinatanong ng magician na Master, ano ang iniisip niya? Gumamit ng fly si Bondre at sinasabi nito na lilipad na sila sa kagubatan. Wala siyang intensyon na ipagpaliban ang kanilang pag-atake kapag ang Riden destruction ay nasa harap na ng kanilang mga ilong. Sinasabi ng babaeng magician na lahat, gamitin ang fly. Sinasabi ng lalaking magician na nakakahiya ang paggamit ng mana, pero mas mabuti ito kesa patayin silang lahat. Hindi nila namamalayan na may umaatake na sa kanila. Napansin ng isang magician at sinasabi nito na sandali lang Master. May kumuha kay Ren at nawala, namatay na ang miyembro ng guild na si Ren. Napapamura at sinasabi ni Bondre na sino ang gumagawa sa kanila nito. Nagpakawala ng skill na ay si Bondre at sinasabi nila na walang tao dyan. Bangkay lang ni Ren yan, namatay na ang miyembro ng guild na si Silver. Sinasabi ng lalaki magician na sa ngayon nasa gilid na ito. Batid pa ng isang magician na isang assassin, walang iniiwan na bakas. Isang assassins, counter ng magicians, at nagkataon pa na nasa shaded area sila na maraming balakid, ang lokasyon na ito ay disadvantage sa kanila. Itaas ang kanilang bilis at tumakas, gumamit silang lahat ng haste, sumisigaw ang magician at sinasabi nila na maraming lumilipad na mga knife at patungo sa kanila mula sa lahat ng direksyon, mag-deploy ng mga shields para pigilan sila, namatay na ang miyembro ng guild na si Verde. Namatay na ang miyembro ng guild na si Lapos, tumagos ang mga knife sa pamamagitan ng magic nullification effect, ang guild member na si Five Elements ay namatay, ang guild member na si Stay ay namatay, namatay na ang miyembro ng guild na si Wonan. Namatay na ang miyembro ng guild na si Wana Mary. Namatay na ang miyembro ng guild na si Splash, isang massacre ito. Gawin nila ang lahat sa kanilang kapangyarihan para tumakas. Namatay na ang miyembro ng guild na si Dachichi. Namatay na ang miyembro ng guild na si Powell. Sa isip-isip ni Bondre na 11 elite magicians ay namatay lang ng 5 minuto. Isang assassin na maaaring pumatay ng mga magician na ang mga level ay nasa upper 200, maliban sa kanya na nasa level 303. Isa lamang ang pwede, sumisigaw at sinasabi ni Bondre na paano niya nalamang nadadaan sila sa lugar na ito at paano niya nalaman na lulusubin nila ang Riden. Nagtanim ba siya ng spy o ano, Faker? Sinasabi ni Faker na wala siyang obligasyon sagutin yan. Mamamatay silang lahat dito, sa isip-isip ni Faker na what a coincidence to happen to meet you guys habang nagdetour para maiwasan ang Empire. Sinasabi ni Bondre na siya ang Diyos ng Slaughterer. Sagutin niya ang tanong niya, binabaliwala niya ba siya? Hay nako, hayaan niya na, pumunta siya dito na may intensyon. Upang durugin kahit ang pinakamaliit na pebble na may kaugnayan kay Greed sa alikabok, pagkatapos ng lahat. Umatake na si Bondre at nakaramdam ng panganib si Faker. Gumamit si Bondre ng Ice Dragon's Fury, tumalong ng mataas si Faker para ma-dodge ito. Sinasabi ni Bondre na paano na, isa ito sa pinakamataas na grade S rank magic attack na mayroon siya. Mukhang matitikman niya ito bago si Greed, makatiis ba ang isang tulad niya? Sa isip-isip ni Faker na ang kapangyarihan, bilis, at range na ito ay nasa deadly levels. Dapat malaki ang pagkonsumo ng mana ng skill na ito, pero mukhang hindi ito nagbibigay ng sobrang strain sa kanya. Tumaas rin ang skill niya, as expected of the first place magician. May natapakan siya ng isang sanga ng puno, kahit ang mga sanga ng puno ay na-frozen na. Tumaas ang frigidity, sinasabi ni Veraiden na alam niyang maraming tao ang nakakuha ng kanilang third advancement. Pero sa tingin niya ba na magiging wild siya ng ganito dahil lang medyo mas mataas ang rankings niya kaysa sa kanya? Na walang mapagtataguan, paano kung ipis na lang siya para sa kanya? Sa isip-isip ni Faker na ang kanyang magic ay na-frozen at sinira ang kagubatan, inalis ang anumang bagay na ginagamit niya bilang cover.
Higit pa dyan, ang tumaas na bilang ng mga haligi ng yelo ay lubhang naghihigpit sa mga lugar kung saan siya nakakagalaw. Tumatawa at sinasabi ni Veraiden na ngayong kulang na siya na gagamitin bilang tatapakan, mas madali na ang mga bagay, gamitin ang mga pag-atake ng lightning at darkness attack, blast nila siya at gawin pira-piraso, sa isip-isip ni Veraiden na parang assassin ang pinakamasakit na kalaban ng magician. Nakakatawa, ang isang insekto na katulad niya ay walang higit pa sa moving target kung aalisin niya ang lahat ng lugar na matataguan niya. Sinasabi ni Veraiden na mukhang dudurogan niya muna siya bago ang Riden. Madali lang naiiwasan ni Faker ang mga pag-atake ni Veraiden at inaatake ang ibang mga magician. Nagtataka at sa isip-isip ni Veraiden na ang frost effect ay dapat bumababa ang bilis niya, gaano kataas ang agility niya. To think na siya ay may perfect control sa kanyang sobrang bilis, hindi. Matatawag niya lang itong control, na kumpleto niya na ba ang mastery sa bilis? Sa isip-isip ni Faker na ang armor na ito ay karaniwang nagpapataas ng kanyang agility ng 6% at ang kanyang speed ng 12%, ngunit ito ay natapos at lumampas doon, Wind God's Leather Armor. Agility, plus 8% overall speed, plus 15%, grade, ang mga bagay na ginagawa niya ay hindi nabibigo na mapabilib siya. Gulat na gulat si Veraiden at sa isip-isip nito na nasa level ng isang Diyos ang kanyang kontrol. Sapat na ba para maging katulad niya si Kraugle? Paano siya naging ganito? Master of Swiftness, isang third advancement assassin class na nangangailangan ng top-level control upang makuha. Mayroon itong hindi kapani-paniwalang synergy sa mga item ni Greed. Sinasabi ng babaeng magician na hindi siya makagamit ng spell dahil sa mga dagger na patuloy na lumilipad patungo sa kanila. Sinasabi ng lalaking magician na isang kumpletong cheat. Siya lang ang nangingibabaw sa kanilang lahat, sumisigaw at sinasabi ni Veraiden na malapit nang matapos ang Ice Dragon's Fury. Gamitin na nila ang magic na tinatago nila sa kanilang orbs. Sinasabi ng magician na pero para yan sa last resort nila. Kailangan nilang ice save hanggang sa huling sandali. Galit na sinasabi ni Veraiden na tumahimik sila at gamitin na lang. Ito na ang kanilang huling sandali, nakaramdam ng kunting takot si Faker at pinakawalan na nila ang mga nakatago nilang skill sa orb at sabay-sabay na silang umatake. Tuwang-tuwa ang isang magician at sinasabi nito na nagawa nila. Patay na siya, batid ng isa na hindi pa tapos at sinasabi nito na sandali lang. After image ito, nasaan na ang katawan niya? Sinasabi ni Veraiden na tumabi sila at biglang ito umatake. Ginamit niya ang double casting, bitag niya ang halimaw na tumatakbo sa paligid. Nakulong si Faker sa ginawa ni Veraiden at tuwang-tuwa at sinasabi nito na hindi niya magagawa ang kanyang munting tricks ngayon, hindi ito pwede. Lalo na ngayon na nahuli niya na ang lahat ng pinagyayabang niya. Ngayon mag-focus sa kanya ng wind attribute magic at durugin siya. Makikita na nakulong si Faker at bigla may lumabas na usok. Tumatawa at sinasabi ni Veraiden na how pathetic. Bakit gumamit siya ng smoke screen kung mamamatay na siya? Nagulat ang isang magician at sinasabi nito na sandali lang master. Lubos na siyang nawala ng walang bakas, galit na galit at sa isip-isip ni Veraiden na nakakainis. Ginamit ba niya ang conceal para magtago sa lupa? Ang kailangan niya lang gawin ay gamitin ang detection magic para sa ilang bagay. Nagulat si Veraiden at nagtatanong kung paano ito nangyari. Tinatanong ni Faker kung kamusta siya dyan. Sinasabi ni Veraiden na walang paraan ng isang tulad niya ay maaaring mapatay siya mula sa likod. Tinatanong ni Greed kung bakit hindi niya ginagamit. Sinasabi ni Faker na mawawala ang tensyon na hawak niya sa kanya katawan kung gumamit siya ng higit sa kailangan niya, kaya hindi ito ginagamit. Sinasabi ni Faker kay Veraiden na hindi niya dapat hayaan ang kanyang guard na nakababa. Lalo na hindi pa niya sinisiguradong ang kanyang target kung patay na. Sa ibang lugar may nagsasalita at sinasabi nito na anong ginagawa niya. Sinasabi ng mga lalaki na buksan nila ang castle gate. Sinasabi ng nakaharang sa gate na ang ginawa niya lang ay itanong kung bakit lahat kayo ay patungo sa kanluran. Sinasabi ng lalaki na bakit nila sasagutin yan, pinapatabi siya ng kanyang master. At sinasabi nito na pupunta lang sila dyan para mag-hunt, hindi ba sila masyadong naging persistent sa interrogation. Bubat, Crusher 32nd in overall rankings, Guildmaster of Yak Guild. Kahit anuman ang kanilang mga kalagayan, hindi ito mahalaga. Sagutin lang ang tanong ng maayos, naiintindihan ba nila? Sa isip-isip ni Bubat na para maglabas ng ganito kalaking pressure. Sino ang taong ito?
Isang once-in-a-lifetime opportunity na ito para pigilan ang mayabang lalaking yun sa kanyang mga track sa pamamagitan ng pagtatambal sa Zuref Guild, na may mahigit na 200 miyembro. Ang kahihiyan na nakaharap nila noong international competition. Sa tingin nila ay nakatali ang kanilang mga paa sa panahon ng mahalagang sandali na ang bawat minuto ay mahalaga. Sinasabi ni Bubat na kung wala sa kanya ang mga sagot na magpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay kailangan lang nilang sugurin ang mga gate na yun sa pamamagitan ng puwersa. Sinasabi ng nakaharang sa gate na kinumpirma niya ang kanyang mga intensyon gamit ang magic orb na inilagay niya sa lugar na ito. Lahat sila ay nagsisinungaling, pinapaalala niya sa kanya ang ibang tao na kilala niya. Sa kasamaang palad para sa kanila, may isang taong mahalaga sa kanya na kasalukuyang nananatili sa mga lupain sa likod niya. Sa makatuwid, hindi niya mabubuksan ang gates para sa kanila. So, bigyan niya sila ng choice, nagtataka at sinasabi ni Bubat na anong klaseng present ang nararamdaman niya. Tumalikod at umalis sa kanilang sariling kalooban, o iwan nilang ang kanilang buto sa patrayan at mag-rest, ang lungsod na pag-aari niya, siya si Earl Asher.